handa po ang ating mga isip, higit sa lahat ang ating mga puso sa mensahe po o sa topic po na ating pag-aaralan po sa ngayon po na dadalhin po ng ating MD Inhead po ng Jeremy Pahod Church kasama ng bagong Civil Home Church. Ang mabait po, ayan, matapat, masipag na lingkod ating Panginoon. At syempre po, ang disciple wife of Brother Eli and Sister Joyce de Guzman. Good morning po. Thank you po Ate Glenda. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ngayon po magpapatuloy po tayo nag-start po tayo yesterday na ipaliwanag po sa atin sino po ang banal na espiritu at kung paano po siya kumilos sa mga believers, sa mga mananampalataya. So another teaching po ngayon about the Holy Spirit pa rin po. Ano po yung character ng banal na espiritu. Minsan pa tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga pong ito na minsan pa, O God, makapag-aral po kami, Panginoon, makapagnilay-nilay, Panginoon, about the Holy Spirit, kung paano po ito kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Hayaan niyo po na ako po inyong pong magamit, Lord. Use me as your mouthpiece. At patuloy po na ang Holy Spirit po ang siyang mangunat, gumabay sa aming pong katuraan pong ito. Patuloy na ikaw lamang po ang siyang may taas sa umagang ito. In Jesus' mighty name, amen. So sa ating pong first slide, when the Holy Spirit moved, God's creative power was released. If we will create an environment that invites the Spirit to move, His creative power will be released in your life. Sabi nga, no, creative power, power ng ating pong Panginoon. Para makikita po natin, no, in the beginning, talaga po na kasama po ang banal na espiritu as he hover, no, sabi, no, habang umiikot po siya na before po makreate ang lahat ng mga creations, kasama po siya. At ngayon po sa ating po mga buhay after Jesus Christ resurrected, ang Holy Spirit po ay nabubuhay po sa atin, sa bawat isa po sa atin. At yung creative power nito ay siyang kumikilos po ngayon sa ating buhay upang magbigay ng panibagong panimula, panibagong lakas. Everything will be new, no? Kapag po ikaw ay una, syempre po, nakilala po natin ang ating Panginoon at kapag po yung Holy Spirit po ay kumilos po sa ating buhay, talaga pong great signs and wonders po ay there will be great transformation po sa ating pong mga buhay. At paano po natin malalaman na kapag nandyan po ang Holy Spirit sa ating buhay? Alam niyo po yun, yung kapag sa isang maliit na room, puro kadiliman. Pero kapag po binuksan mo po yung mga bintana, yung pintuan, papasok po yung liwanag, di po ba? Ganun din po kung paano po sa ating pong mga buhay, kung tayo man po ay nasa kadiliman, syempre sa mundo po ito, ganun po yung ating nararanasan. Pero kapag once na inopen po natin yung ating pong sarili, papasukin po natin ang liwanag, katulad po sa room po na sinasabi ko kanina, papasukin po natin ang banal na espiritu sa ating pong mga buhay. For sure po, there will be great transformation po sa ating pong mga buhay. Sa next slide po. The symbols of the Holy Spirit. Throughout the scripture, there are symbols or metaphors used to represent the Holy Spirit. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan, no, ang Holy Spirit po, iba't ibang simbolo po siya isinisalaysay, no, sa Bible. Meron pong minsan po ay sa nakikita po nating slide, no, kalapati. Minsan naman po ay apoy, no, just like to sa mga disciples. Pero usually po, etong pong mga simbolo po ito ay ginagamit para po mas maunawaan po, no, ng mga nagbabasa kung ano po ang Holy Spirit. So ito po ay simbolo po lamang. Just like, no, kapag po tayo ay sa mga reporting, di po ba? Sa school, sa workplace, di po ba? Kapag po nagre-report, hindi lang po basta verbally, minsan may mga illustrations. So ngayon po, ating po pag-aaralan kung simbolo, one symbol po kung paano po nare-represent ang Holy Spirit. Parang alam niyo po yun, di ba, sa isang bansa, kapag nakita mo yung flag nila, yung watawat, alam mo na agad, mare-recognize mo na agad na
kung anong bansa kapag nakita mo yung flag, yung watawat, di po ba? Ganun din po, mare-recognize mo yung Holy Spirit, yung presensya po nito kapag nakita po natin tong simbolo pong ito. Next slide. So sa umaga pong ito, we will discuss po the Holy Spirit as dove, isa pong kalapati. So sa Matthew 3:16, sabi po, pagkatapos mabautismuhan si Jesus, siguro po next slide po. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. So sa Magandang Balita version, pagkatapos mabautismuhan si Jesus, agad siyang umahon mula sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati at dumapo sa kanya. So dito po, ang ating po pag-aralan as isang dove, no? God uses minsan tong symbols pong ito, hindi po, ngayon po hindi po apoy, hindi kidlat, no? So, we can see the character of the Holy Spirit, kung ano po siya. So, dito po sa, ito pong ito, no, yung Matthew 3:16, actually yung pagbautismo ng ating pong Panginoong Hesus, hindi lamang po ito makikita sa Matthew. Makikita po ito sa four Gospels, no? Makikita rin po ito kay Mark, kay John, and Luke, no? Ibig sabihin po, sa punto pong ito, gusto po talagang i-emphasize ng ating pong Panginoon Mark 1:10, Luke 3:22, and John 1:32 na kahalagahan po nito, no, na ang ating Panginoong Jesus at ang Holy Spirit, no, bumaba po ang Holy Spirit sa kanya, and sabi nga, behold. When we say behold, parang in surprise, in amazement, no, parang isang divine moment na talaga pong in-emphasize para po makita po ng lahat. Na sabi nga nung time pong iyon, there is doubt po, no, about Jesus, ating Panginoong Jesus. Pero nung bumaba po ang Holy Spirit and God the Father spoke, di po ba, sabi niya, this is my son, no? So doon at that moment, makikita po natin yung ating Panginoon in three persons, Trinity, sa isang moment, no? Kaya itong isang divine moment po ito sa apat pong Gospels talaga, ito po ay naiulit-ulit. So sa moment pong ito, doon po natin makikita na sila po yung nagkasama-sama, no? Aside from the creation, pero ito, nasaksihan po ng lahat, na marami pong tao ang nakasaksi. Para pong itong moment po ito, parang alam niyo po yun, na kapag meron tayong nakikitang rare moment, no? Lahat tayo may cellphone, pinipicturean po natin. Kaya ito po yung gusto pong this is recorded po sa four Gospels. So sa next slide, please. What the symbol dove means. So number one, the dove represents God's nature. Very often when he comes to work in our lives, he is tender and loving in the way he speaks for us and correct us. His methods are calm and soothing. Kalmado lang po, no? Like that of a dove. When we see yung dove, no, makikita po natin na talagang napaka-gentle po niya, napaka-pure, napaka-peaceful, no, na lumilipad. And as same way din na makikita po natin na talagang parang sa kaputian nito, no, parang payapa, no. Ganyan po parang yung symbol, yung quality po nito, yung nature po ng ating pong Panginoon. Ganun din po siya. Our God is so tender and loving. Ganyan po siya. Hindi po natin sinasabi, no, hindi po parang, hindi po dove or kalapati yung Holy Spirit. Sinasabi nga katulad ng isang kalapati. So hindi po siya yung per se na kalapati na lumilipad. Symbol lamang po iyon. Parang sa isang tao, di po ba? Pag sinabi mo doon sa isang tao na
Naku, katulad niya parang ang tapang niya parang leon, 'di ba? Yung taong yun hindi po siya leon, pero sinasabi mo matapang siyang parang leon. So ganun din po yung ating pong Panginoon, ang nature po ng Holy Spirit para po siya isang dove, ah, tender loving 'no, talagang alam mo yun yung ah, kung paano yung magmahal, 'di ba? Parang yung isang magulang din 'no, may unconditional love 'no, and tender. May mga pagkakataon na kung paano tayo kinakausap ng ating po magulang na wala pong alam niyo po yun, yung walang sigaw, yung talagang may pag-uusap po 'no. Sa next po, next slide. At kung paano kumilos ang ating pong Panginoon, sabi ko nga 'no, not by shouting, hindi po siya sumisigaw, pero but by whispering. Kung paano, nagbibigay ang Holy Spirit ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. Na sabi ko nga 'no, sa isang magulang 'no, hindi hindi mo gustong pahiyain 'no, yung anak mo kung gusto mo siyang i-correct, pero i-ga-guide mo siya kung ano yung tama. The dove represents, at ito po, another thing is it represents calm, presence, and divine approval. When the Spirit descended upon Jesus, it was not with force but with rest. God's power is wrapped in tenderness. His presence does not violate but invites, no? Yung presensya ng ating ng Holy Spirit inviting, no? Hindi siya yung alam niyo po yun, hindi by force, hindi by puwersa. So, bumaba siya ng yung parang alam niyo po yun, yung may para kang may kapahingahan kapag siya ay dumadating sa iyo sa iyong buhay. Alam niyo po yun, 'di ba, sa sabi na natin sa isang sa tubig na running calm water 'no, halimbawa yung river, 'di ba, may mga bato doon. Minsan yung mga bato doon nata-transform siya over time, na nahuhulma po siya na gently 'no. Hindi by force. So, ganun din minsan ang Holy Spirit, no? Dumadaan siya sa ating buhay gently para over time, tayo po ay natatransform. Next slide. The dove represents purity. Doves were the only birds allowed for sacrifice, symbol of innocence. So, ito palang kalapati, no? Sa mga animals na four-leg animals, no? May mga use ginagamit sa sacrifice. So, ito lang pala yung ibon na nagagamit kasi it represents innocence, yung kalapati po, no? So, no other birds except yung kalapati. The Holy Spirit produces holiness, not through pressure, but transformation through conviction and gentle promptings. So, sabi ko nga ang banal na espiritu, gently siyang bumababa, hindi by force, hindi by pressure, pero ang ginagawa po niya, no, inner transformation sa buhay natin, no. Inner, yung panloob po natin na mga habits, na mga buhay. So, yung puso at isipan po natin yung tinatransform po niya. Para po whatever we speak, however we act, it will just follow. So talagang puso at isip po natin yung binabago ng Holy Spirit para yung physical, no, na ating pong gagawin through words, through actions, through our gestures, truly, no, susunod po yun, it will just follow. Talagang yung para po tayo ay mamuhay in righteousness. Yun na po yung ating aasamin, no, kapag truly we are transformed, no, yung buhay na gagawin po natin, yun pong righteous po. Next slide. The dove rests where there is surrender. A dove will not just land and rest anywhere. The place he alights must be peaceful and he must feel safe. In the same way, the Holy Spirit is most drawn to us when we are living in peace.
Actually, sa buhay po natin, yung buhay natin ngayon, when we are not, wala pa po tayo sa Panginoon, medyo chaotic po, no? Pero sabi nga, the dove will rest to sa peaceful na lugar. Parang isang ibon, no? Na kapag magulo yung paligid, maingay, yung mga ibon lalayo, di po ba? Pero sabi nga, sa isang quiet place, doon maglalagi yung ibon. Just like sa buhay po natin, hindi po tayo yung dapat maayos pa yung buhay natin. Despite and in spite of chaotic yung ating buhay, pero kapag ikaw ay may pagsuko sa Panginoon, alam mo yun, you have that surrendered life, you have that surrendered heart sa meron kang surrendered heart and life, doon bababa ang banal na espiritu kasi nagbigay ka ng espasyo sa Kanya nung ikaw ay nagsuko sa Kanya. So, siya ay makakapasok na sa iyong buhay. In spite and despite na chaotic pa yung buhay mo, na magulo pa yung buhay mo. Pero pag mayroon kang pagsuko sa Panginoon, makakapasok siya sa buhay mo. So, ganun din ang ating pong mga buhay. Na sabi nga, no, in our busy lives, God is not looking for perfection. Next slide. In the busyness of our days, the Spirit seeks a heart where He can rest, a place of quiet, surrender, faith, and love. So, kapag meron kang pagsuko sa buhay mo, magiging available na, no? Nagkaroon na ng espasyo at yung iyong puso ay pwede nang maging lugar para mag-rest ang Holy Spirit. So, kahit naman sa isang, alam mo yun, sa isang kwarto, no? Sa isang kwarto, kahit pa maliit pa yan, pero kapag alam mong payapa, no, talagang inviting and welcoming yung kwarto na yun. Just like sa buhay natin na kapag mayroon po tayong pagsuko, makakapasok po ang banal na espiritu sa ating buhay. Next slide. Application. When we resist sin, forgive others, and yield to God's leading, we make space for the Spirit to dwell. His presence brings clarity in confusion, peace in turmoil, and strength in weaknesses. But if we rush through life or harden our hearts, the Spirit's gentle whisper is easily drowned out. So kapag po naglagay po tayo ng espasyo para po sa banal na espiritu, alam niyo po yun, magbibigay siya ng kapayapaan sa iyo, kapayapaan ng iyong isip, kapayapaan ng iyong puso. Alam mo yun, yung mga kalituhan, mga katanungan mo, bibigyan ka niya ng kaunawaan, ng wisdom, ng clarity, no? Para hindi ka naman ito, bibigyan ka niya ng lakas whenever na, alam mo yun, yung meron kang kahinaan. Pero but He's with gentle voice, no? Sabi nga bumubulong, no, ang banal na espiritu. Kasi kapag katulad po na isang radyo, kapag malakas po yung volume niya, yung mahinang tugtog, no, ng song, kapag may another na piniplay, hindi mo yun maririnig. So, kailangan talaga, kapag maingay yung ating puso, yung pong bulong ng banal na espiritu, hindi po natin siya maririnig. So, let us give space sa Holy Spirit para siya mag-dwell sa ating pong mga buhay. So, yung kapayapaang makukuha natin, next slide, when the Holy Spirit rests on us, He brings the peaceful presence of God and empowers us to live like Jesus. So, we are empowered, no? Kapag ang Holy Spirit, no? We need the empowerment of the Holy Spirit para po tayo po ay mamuhay ng may kapayapaan. At upang tayo po, no, yung Christ likeness, magawa po natin yun. We will live in righteousness, in holiness. So, katulad ng ating Panginoong Jesus, magagawa po natin ang mga bagay po ngayon kapag ang Holy Spirit ay nananatili po sa atin. So, yung kapayapaan, hindi po yung sa wala na po tayong problema. Yung kapayapaan po, nasa gitna po ng maraming bagyo ng ating buhay,
yung presensya po ng ating pong Panginoon ay nasa atin po. So, dun po natin tunay na mararanasan ang kapayapaan. Last slide po, reflection. One of the ways the Holy Spirit operates in our lives is like a dove. So, ganun po kumikilos ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. Quietly, kumikilos po siya, nagbibigay ng comfort, ng conviction, ng guidance. So, reflection sa ating buhay, paano ba tayo, minsan no, alam ko for sure, ang bawat isa po sa atin, naranasan po natin yung conviction ng banal na espiritu sa ating buhay, na alam mo yun yung minsan kapag kumakanta ka, nagwo-worship ka, biglang, alam mo yun, yung parang at peace ka. Ganun din po ako minsan pag sa workplace, sa office. Kapag alam mo yun yung maraming problema, maraming gagawin ko lang kunwari pag na-stress na ako, papatugtog lang ako ng worship song. Alam mo yun, yung biglang mapapayapa ka. So, minsan din ang Holy Spirit, kapag minsan nagpe-pray ka, tapos biglang, alam mo yun, yung minsan, yung biglang payapa ka, alam mo yun, yung kapag nasabi mo na lahat, no? Or minsan naman, yung Holy Spirit kumikilos sa buhay mo na kapag kinoconfit ka na parang, ay parang kailangan ko kausapin yung isa kong kapatiran. Tapos yung pala nung nakausap mo, kailangan pala niya ng encouragement, ano. So, minsan the Holy Spirit convict us quietly, no? O kaya minsan naman, meron kang sinful habit na hindi mo maalis. Tapos minsan na lang isang araw, na-convict ka na, alam mo yun, hindi mo na gagawin pa siya kasi meron ka ng bagong puso. So, there are many times sa buhay natin na Holy Spirit ay nangungusap po sa atin gently, na bigla kang niyang ikinoconvict. Alam mo yun, you are comforted, yung biglang may payapa sa'yo. At yung mga, minsan, no, sabi nga kahit sa pagbabasa ng ating Biblia, alam mo yun, siya yung magbibigay sa atin ng kaunawaan. Or minsan naman, no, tayo nakakonvict into forgiving someone, no? Yung mapapatawad po natin isang tao na kahit hindi pa siya nag-apologize, pinatawad mo na, no? Ganyan yung kapayapaan na binibigay na Holy Spirit, symbolizing parang isang dove, gentle, tender, loving, pure. Ganyan ang Holy Spirit, no? Sa ating pong mga buhay. So, yun lamang po at mapagpalang umaga sa ating lahat. And as we pray, Panginoon, maraming salamat po sa iyong katuruan that the Holy Spirit is like a dove po, no? Sa aming pong mga buhay. Patuloy po na ang aming pong mga buhay ay sumusuko sa iyo, Lord. We have the surrendered heart, surrendered life, O God, para po ang banal na Espiritu ay mag-dwell po sa aming pong mga buhay. Hayaan niyo po na may we be transformed ang aming po mga buhay by the Holy Spirit. May the Holy Spirit empower us, O God, upang kami po ay ang aming po magagawin ay magbibigay ng kaluguran sa iyo, O God. Thank you, O God, for everything. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. I thank you, God the Father, for your 3-in-1, Panginoon. At patuloy po na Holy Spirit ay ibinigay mo po sa amin upang mabuhay kami kasama-kasama po niya. At upang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluguran lamang sa iyo. We bring back to you all the praises, all the glory. In Jesus' name, amen.